magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen. So, sa lahat ng bagay, kailangan tayo magpasalamat. So, atong pakinggan natin ngayon ay tungkol sa pagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya sinasabi diyan, salita nating mahal na Panginoon sa Ephesians 5:18 na First Thessalonians 5:18, in everything give thanks for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So, ito pala ang gusto nating mahal na Panginoon, na tayo ay magpasalamat sa Kanya, hindi lang tuwing may mga okasyon, tuwing may birthday, tuwing may ganyan, tuwing may New Year, hindi lang yan, magpasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon. Kung hindi, sa araw-araw ng ating buhay, kailangan nating pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang ating hinihinga na hangin ay galing man sa Kanya. So, sa bawat isa sa atin, kailangan nating pasalamatan ang ating mahal na Panginoon na sa bawat araw, sa bawat oras, na siya ay nagbibigay sa atin ng lakas ng hininga. Sa bawat isa sa atin na akala natin minsan na parang wala mang ginagawa mabuti ang ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin, pero ang laki ng ginagawa ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa 1 Corinthians 15:57, ma. Fifty-seven. 15:57. Ah. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan, ulit dama? Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Na hindi tayo pasalamat sa mga tao lang, kung hindi ang pinakamalaki nating pasalamatan ng ating mahal na Panginoon dahil sa kanyang mga binibigay, sa mga biyayang kanyang binibigay sa bawat isa sa atin, na kung wala ang ating mahal na Panginoon, baka pariwala lang ating buhay. Pero hindi lang tuwing okasyon ka natin pasalamatan ating mahal na Panginoon, kundi sa bawat oras, sa bawat pagkataon sa ating buhay, pasalamatan nating mahal na Panginoon. Kaya kung gusto kuhain nating mahal na Panginoon ng ating buhay, magagawa niya, kaya siya man ang nagbigay ng ating buhay. So, sa bawat isa atin, na kailangan natin gawin, kaya lagi tayong manalangin sa ating mahal na Panginoon, na ang Panginoon ang magabay, mag-ingat sa bawat isa atin. Kaya hindi tayo magtigil sa pagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya kung tumigil tayo sa pagpasalamat sa ating mahal na Panginoon, titigil din ang mga biyayang gumarating sa bawat isa ating buhay. Sa Ephesians 1:16, ma. Sa Episo 1:16. Ay hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat dahil sa inyo, na aking binabanggit kayo sa aking mga panalangin. Yan. Yan sa Episo na magpasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon, kay siya ang may lalang, siya ang may likha sa bawat isa atin. Siya nang bigay ng sa ating buhay, hindi tuwing may okasyon, hindi tuwing may mga ganyan, may mga celebration tayo, pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Kung hindi araw-araw, sa pagising, pagkain, pasalamatan nating mahal na Panginoon, kay siya ang nagbigay ng lahat ng bagay sa bawat isa ating buhay. Kaya kung sabi nga, kung walang ibububo nga, walang ibibigay na panalangin ng Ginoo sa bawat isa ating, parang wala tayong matatanggap, wala tayong parang ating buhay, pariwala lang. Na imbis na sumikap tayo para magkaroon ng pera, parang hindi rin tayo magkakaroon yun kung hindi tayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ano ang bagay na mangyari sa ating buhay, masama man o mabuti, kaya natin pasalamatan nating mahal na Panginoon. Kaya kung hindi natin yung pasalamatan, kung magpasalamat lang tayo sa mabuti, para ano na rin sabihin nating mahal na Panginoon. Dapat magpasalamat tayo, mabuti man o masama ang nangyari sa ating buhay, kaya ang Panginoon ay mayroon siyang plano sa bawat isa ating buhay. Bakit na nangyari yan? Anong mga pangyayari sa iyong buhay ay mayroong plano ang Panginoon sa bawat isa atin, para nasa atin lang yun kung ating susundin. So, sa bawat isa atin, ang pagpasalamat sa ating mahal na Panginoon ay pinaka-importante yan sa bawat isa ating buhay.
na pinaka-importante talaga yung pagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya kung hindi tayo magpasalamat sa kanyang biyaya yung binibigay sa atin, parang kung tayo nga magbigay tayo sa isang tao, hindi tayo pasalamatan ng isang tao, parang iba ating maramdaman, lalo ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang laki ng kanyang sinakripisyo para sa bawat isa sa atin na kanyang ibinigay ang kanyang buhay, inalay ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang laki ng kanyang sinakripisyo para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, dapat natin siyang pasalamatan na hindi yung magagawa ng tao ang kanyang ginawa, siya lamang ang nagagawa niyon. So, kailangan nating pasalamatan nating mahal na Panginoon sa ating buhay. So, yun lang aking i-share sa inyo. Sa marami pa man tayong mga magwawali ngayong mga oras na ito. So, pasalamatan natin ating mahal na Panginoon kay napakabuti niya sa ating buhay. Panginoon namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, makapangyarihan ka o Diyos. Salamat Panginoon sa mga pagkakataon na yung binigay sa bawat isa sa amin, Panginoon, na ikaw ang Ginoo, naghatag ka namin kay gayunan. Na pasalamatan ka namin sa patagusan namin kinabi, Ginoo. Salamat, Ginoong Diyos, sa mga bagong pagkakataon, Ginoo, na iyong binigay sa bawat isa sa amin, na sa bawat pagising namin, Panginoon, kami iyong binibigyan ng isang lakas, Panginoon, para makapatuloy sa aming buhay, para mapaglingkuran ka namin, Panginoon. Salamat. Purihin ka, Diyos, kabalatiin ka sa magpa-kailan pa man. Dalagin ka sa way kitapusan, kinitanang, ginatugi, ang ginasalig, sa iyong gamahan na pangalan ng Jesus. Amen. Magkikita tayo sa ako ngayon. Nakabangga na rin ako, pero yung napangga ko ay tuwag tayo sa lubog. Meron pa daw. Dito. Alam ko ka ay sa mga dosi. Ay bigla niya akong tinuro dito sa sabi dito kayo ng mga business. Sabi ko mo dito dito. Para kayong mga ano lang dyan, mga mumoy sa... Aray! Palis ka kasi dyan, anak. Saka ng ginaw, lasing pa po ako. Ganto pa silang po. Sa amin, tatlo kami. So, yung gasol, okay naman. Hindi naman siya nag-ano. Hindi naman nasira. Pasalamat ako sa Panginoon kasi sa taon na yan, 2019, yan. Tumakbo yung tricycle na takbo siya na wala nag-drive. Pero yung ano niya, diretso. Hawakan niyo kasi mabilis talaga yung pangyayari. Diretso. Walang himala na yun eh. Kasi kung yun, baka nasapit ko dito sa may sa mga barbed wire. So, yan ang isa sa pinapasalamatan ko sa Panginoon at marami pang ibang nangyari sa akin. Sa duty ko rin sa gabi, yung ito ay kwento ko na rin sa inyo. Yung nagkaroon kami ng loading, tapos kasi ang truck namin na dinideliver ay minsan yung iba may tubig. So, nagkaroon kami ng tinanggal namin yung tubig, nilagay namin sa kanal. Yung kanal pala mayroong leak. May wire doon na malakas pa lang niyan pagka gasolina. Yung connect nila, yung gasolina at saka yung kuryente na may leak. Bigla lang siyang sumiklab. Ang bilis na ng pangyayari yung
pagkasiklab ito, diretso agad doon sa mga tangke. Ang tangke namin sa dulo, nalaki. Malalaki talaga. Malaki pa sa budiga ni Stanley. Talagang makita mo. So, salamat kami sa Panginoon kasi lahat kami talagang parang biglang nag-flash lang ba. Talagang kala mo yung nanonood kayo ng mga anime na talagang ang bilis ng kilos namin lahat. Lahat kami bilis. Kanya-kanyang bunot ng mga fire extinguisher. So, lahat ng apoy, nabatay namin. Pero alam niyo po, yung isa naming supervisor nasa taas ng tangke, hindi nakagalaw. Siya ang hindi nakagalaw sa taas ng tangke. Basta kami lahat, talaga kala mo, alanggam na, ganun talaga, diretso-diretso. Kaya salamat kami sa Panginoon is yung pagiging alert namin ay binigay sa amin ng Panginoon. So, walang nangyaring aksidente, walang nasunog, lahat naging okay. Kaya, bilang bonus, binigyan kami ng mayari ng tag-iisang fried chicken. So, salamat sa Panginoon dahil bukod doon, siguro kung nangyari yun, malamang ay sabi nga ng iba, baka pati kaluluwa, sabog. Kaya lalaki ng mga tangke doon. Kaya salamat kami sa Panginoon talaga. At buhay pa kami. So, purihin ng Diyos. Ayan lang po ay ilan lamang sa mga himala na ginawa sa akin ng Diyos sa taong 2019. At marami pa pong iba. Kaya lubos akong natutuwa at pinupuri ko ang Diyos dahil nakabot ako sa taong ito, 2020. So, purihin ng Diyos kung loobin ng Panginoon ay patuloy na magpagamit sa ating Diyos hanggang nabubuhay. So, ngayon po ay tatalakayin natin yung salita ng ating Diyos na ito po ay makikita sa Gawa 13:38. Pakibasa po. Gawa 13:38. Mga kapatid, nasa pamamagitan ng taong ito'y ibinabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Amen po rin ang Diyos. So, ang tatalakayan natin ngayon is pinatawad ka na ba ng Diyos? So, ito ay isang napakalaking katanungan na aking sinasabi sa inyo na pinatawad ka na ba ng Diyos? Paano mapatawad ng Diyos ang lahat ng iyong mga kasalanan? So, sabi sa salita ng Diyos is daron, wala pa man yung pag-surrender natin, nagpapakumaba. Pero yung kamay ng Diyos ay nandiyan na sinasabi niya na tayo ay patatawarin. Bakit? Sapagkat alam ng Diyos yung ating mga ginawa. Alam ng Diyos kung ano yung ating yung nasa puso natin. Alam ng Diyos kung gaano tayo kahina. Alam ng Diyos kung saan tayo malakas. So, ganun pa man, ang Diyos po ay laging nariyan na handang magpatawad sa bawat isa sa atin. Sa akin, sa ating lahat. So, hindi lang lahat sa mabubuti, lahat pati sa mga masama. Di ba, gaya na sinabi kanina, na pag ang Diyos ay nagbigay ng pagpapala lahat, masama man o mabuti, pag siya ay nagbigay ng ulan, lahat nakakaranas. Walang tinatangi. Lahat. Kaya ang dapat lang natin gawin, tayo ay manampalataya kay Jesus. Amen? So, ano ba ang kapatawaran? Dahil, kung tayo po ay nakagawa ng kasalanan, ang kabayaran nito ay kamatayan. Pero, pag tayo po ay humingi ng tawad sa ating Diyos, tayo ay kanyang patatawarin. So, kailangan natin magpakumbaba. Huwag tayong magmalaki. Huwag tayong magmataas. Di ba? Sapagkat ang lumipad ng mataas, kapag ito ay bumagsak, sigurado, mapapansin niyo po, kapag ang isang agila ay nabalian ng pakpak, pag ito ay nalaglag sa lupa, malamang
hindi na siya mabubuhay. So mayroon pang isang kasabihan, ang tumakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. So kailangan natin na always humble tayo sa harapan ng Panginoon. Yung ating buhay ay huwag natin ikumpara sa kung sino man dito sa lupa. Ito dapat natin ay tularan natin si Jesus, sapagkat siya ay walang dungis, walang nagawang kasalanan. Siya ang tumbos sa atin para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Ama natin sa langit ay siya ang unang nagmahal sa atin. So, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinuman sa kanyang sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, sa panahon ngayon sa atin, ngayon ay New Year, no? Lagi nating ilagay sa ating buhay, sa ating puso, na ang Diyos lamang ang manguna sa atin, no? Bilangin, tulad ng ating mahal na lingkod, Pastor Vic, ang kabutihan ng Diyos ay binibilang niya, no? Binibilang niya. So, minsan nga may kwento yan yung isang Kristiyano, siya na lugi siya sa kanyang hanap buhay. So, gusto niya na magpakamatay. Tapos, mayroong isang pastor na nag-encourage sa kanya. Sabi niya, kapatid, bilangin mo ang kabutihan ng Diyos sa'yo. Ilang beses ka bang nabigo? Di ba? Ngayon pa lang nalugi. Pero yung ginawa, yung kabutihan ng Diyos sa'yo, bilangin mo. Ay, tapos nakapag-isip-isip siya, ang dami palang biyaya ng Diyos sa akin. Tapos itong isang beses lang ito, na nangyari sa akin, tatapusin ko na ang buhay ko sa mga kung hindi ko ito gagawin. Sapagkat kapag binilang mo ang kabutihan ng Diyos mula sa iyong pagkagising hanggang sa iyong pagbalik sa iyong higaan, ang dami po ng biyaya ng Diyos. Mayroon nung mabigo ka, isa lang, pero napakarami yung mabuti. Kaya meron ding awit na nagsabing, bilangin mo ang mga bituin, di kayang sukatin, gaya ng pag-ibig ng Diyos sa'yo. So, sino makakabilang ng bituin? Napakarami. Lalo na kagabi, kung mapansin niyo po, kagabi, habang ako po ay nagbabantay sa aking duty, tinitignan ko yung mga kwitis. Hindi kwitis na nakikita ko, yung mga bituin ang dami. Sabi ko, siguro ito bukas sobrang init to. Dahil bituin Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon ay talagang ang biyaya ng Diyos. Nung nandun po ako sa Manila, sa lugar ng nanay ko, pag ako po tumingala sa langit, wala akong makitang bituin. Ang nakikita ko, puro ulap, maitim. Pero dito sa Coron, maraming bituin. Kaya talagang ang Diyos po ay napakabuti niya. Okay, tuloy-tuloy tayo. Sinabi ng Biblia na lahat tayo ay nangangailangan ng pagpapatawad. Lahat tayo. Except no one. Lahat tayo. So, hindi rason na mabait naman ako, wala akong ginagawang masama. Dito lang ako sa bahay. Di na nga ako lumalabas. So, wala akong kasalanan. Nagbibigay naman ako ng ulam sa kaibigan sa kapitbahay ko. Pero ang sabi ng salita ng Diyos dito, lahat tayo ay nangangailangan ng kapatawaran. So, dahil ang kapatawaran po ay binigay sa atin ng Diyos, ito ay biyaya. Ito ay hindi sa pilitan, no? Ang kapatawaran. Kung gusto mong humingi ng tawad, nandiyan ang Diyos.
minsan nga naranasan namin nung kami ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon. So, hindi po lahat ng kinakatok namin ay tinatanggihan kami. Mayroong tumatanggi pero mas marami yun nagsasabing tuloy kayo kuya. So, yun lang yung isang basihan na marami po ang nangangailangan ng salita ng ating Diyos. Nangangailangan sila ng pagpapatawad ng ating Panginoon. Kaya bilang panghuli, huwag tayong mawalan ng lakas ng loob na sabihin yung pagpapatawad ng ating Diyos na buhay. Siya ay laging nariyan. Siya ay laging kumakatok. Ang sino man ang siyang bumukas, no? Siya ay papasok sa puso ng bawat isa. So, purihin ang Panginoon. At salamat po. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa salita mo sa umagang ito. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong mayamang pagmamahal at malawak, Panginoon, na pag-ibig sa iyong mga anak. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. At binibigay na po natin sa ating pastor, Pastor Rubik. Tayo panalangin. Ako niya na lahat sa pag-akyat sa taas upang mapakinggan ang mensahe ng ating dakilang Diyos. O Diyos, napapagin salamat po. Kahit sa aming mga manonood, O Diyos, sa mga kapatiran, sa mga baguhan, O Diyos ko, na kinig sa mga YouTube sa programang ito, ikaw magpala, O Diyos. Ikaw magpala, O Diyos ko, sa inyong kapatid na lagi mo ginagamit, O Diyos ko, sa pag-upload upang sa ganun hindi lang kami ang makarinig. Kahit ang buong sanlibutan, O Diyos ko, na marinig ang inyong mensahe, O Diyos ko. Dahil ikaw ang Diyos na hindi madamot, na kahit kami, O Diyos ko, saan mang sulok sa mundong ito, ang mensahe, O Diyos ko, mapaabot sa aming mga kaibigan, kamag-anak, mga mahal sa buhay, O Diyos, mga kapatiran, ang mensahe libre walang bayad, O Diyos ko. Na kahit man, O Diyos ko, kami ay nasa sulok ng ibabaw ng mundo, ngunit nalathala ang inyong mensahe, Diyos ko, sa buong sanlibutan dahil sa inyong programa, O Diyos ko. Dahil sa inyong internet, dahil po sa inyong biyaya, O Diyos ko. Hallelujah, praise the Lord. Ikaw magpala, O Diyos ko, sa lahat ng narito, aming mga kapatid, O Diyos ko, na lumalo, tumanggap, nakisama, tumulong, sa mga panalangin, material, spiritual, ikaw magpala. Sinuling ko, O Diyos ko, wala sa magawa. Kapag huyulay sinong pangalan. May the Holy Spirit be upon him and speak with the power now and wind of the Holy Spirit, Lord. And we acknowledge thy presence today. We are celebrating the New Year 2020. Dear Lord, yes, pagpalain mo kami lahat na kami po ay magamit at hindi po ka na-examine ang masamang espiritu, ang mga pagsubok. Ngunit manaig po, Diyos ko, ang inyong kapangyarihan. Upang malahati ka, hindi kami. Mataas ka, hindi kami. Sa Kristo, amin dakilang Diyos. Lahat ng sabing, Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! God is good. All the time. All the time. Praise God. Dalago ng Diyos sa walay katapusan, minamahal ko. Salamat sa lahat. Praise the Lord. So, ako nag-obserba, basta Christmas 2025 ng Disyembre at saka New Year, daghan hindi gaya magsabong. Marami ang inuman, sabong, ang iba nandoon sa mga kabaret, ganyan, mga disco house. Ang iba naman, Brother Ramon, sa New Year ay nagpapaandar ng kanilang sakyan. Tapos, pinapa-revolusyon ang sakyan para daw maingay ang taon. Kailangan mong paingay ng taon. Ang iba naman, hindi magpapalabas ng pira kasi pangit daw maglabas ng pira. Ang iba naman din ay maggastos sila ng pira para daw makita na talagang may pira. So maraming iba-ibang mga pamahiin. Mga ito ay hindi naman mabasa sa Biblia. Nagsabong, nasa mga painuman, ngunit mabasa sa Biblia na lahat ng panahon dapat huwag kalimutan ang pagtipon-tipon gaya ng ginagawa ng karamihan. Gaya nito.
mga kapatid ko. So, ang ating topic ngayon ay the New Year resolution and the birth of the Lord Jesus Christ. Ang kapanganakan ng ating Panso Kristo, minamahal ko. Although, siguro, sa tuwing Merkulis may gawain naman tayo, bukas wala na tayong gawain kasi nagkapagawain tayo ngayon. So, ating balikan ba yung dapat magpasalamat sa Diyos, Pastor Ramon? Marami. Ngunit pagdating ng pasalamat, napakatamad ng tao magpasalamat kumilala sa Diyos. Para bang saging, para bang prutas, nagrabing kain mo sa prutas, sa saging, ngunit hindi ka wala nagpasalamat sa Diyos na nagpapatubo at nagpabunga sa iyong tanim. Amen. Hello? Sige kang kain, binta ng iyong bunga ng prutas, mga pananim, ngunit hindi ka wala nagpasalamat sa Diyos. Hindi ka wala nagbigay sa Panginoon. So ito'y masakit at tinatawag nating parang insulto sa Diyos, mga minamahal ko. Aking biguan si Minister Ramon Jr. Doon pakikuha yung aking pandong yung wala yata doon sa ko. Nakikita ko po yung ating panahon gaya ng bagyong Tisoy. So pagdating ng bagyo, ang Pag-asa nagmumonitor, ang Pag-asa. Ayan ang trabaho nila. Ngayon yung Tisoy nasa 165 km per hour, pabugso-bugso ganun 170 ganun. 180. So napaghandaan ng mamamayan sapagkat laging pinapalaala ng Pag-asa kung anong gagawin, maglikas, ganyan, sapagkat malakas ang Tisoy. So mayroon mang pinsala, hindi masyado dahil ang kapaghanda. Pagdating ng Ursula, wala naghanda kasi ang kanyang takbo sa dagat nasa 65 km per hour lang. Hindi rin nag-announce ang Pag-asa sapagkat mahina ang Tisoy sa dagat. 65 lang ang kanyang takbo. Mahina. Ngunit paglanpol sa lupa, 7 times, naging 180, 195. Ang pabugso-bugso, pinakamalakas na bugso na maraming taong namatay. Halos 58 kataong namatay. Ang mga ito di matanong kung mga Kristiyano o hindi, pero tingin ko karamihan hindi nakapaglingkod sa ating Panginoon. So, naglanpol ito sa Bulalakaw. Ang kabuhayan ng Bulalakaw halos naubos. So sa aking tsansa, kasi sabi ng newscaster, ng reporter, ang Bulalakaw ay nasa mga 40,000 ang population na epektuhan ng pagkasira sa Ursula. So, 90%, it means to say na sa mga 50,000 ang tao nakatira sa Bulalakaw. So, na-affected ang 40,000. 40,000 katao, mga kapatid. 90%, pati pananim. Bulalakaw, tapos Tacloban, Leyte, Samar, and then balik sa Mindoro, sa Magsaysay, at saka sa San Jose. So tayo dito, upo-upo, simple-simple, wisol-wisol, ganyan lang, simple, parang wala lang. Pero sa ibang lugar, mga kapatid, hindi natin alam, nasiraan ka ng mga bahay, piniduro na lang na iwan. Amen, nandyan ba kayo? Amen. So sa atin, pasimple-simple tayo, kain tayo dito ng umagahan, tanghalian, minsan nga nakalimot na tayo mag-fasting, sapagkat marami nga ang pagkain. Hindi naman lahat, ngunit karamihan sa tao sa ngayon, sila ay nag-enjoy, masaya. Ngunit ang iba, wala nang bahay. Wala nang halos mga tanim, wala nang halos makain sapagkat sa bagyong Ursula, mga minamahal. So sa natala, sa report na sa 58 lang ang namatay, ngunit ang iba din naman nabilang, di nakita. Ngunit napakaraming bahay nasira sa bagyong Ursula. Taong 2020, mga kapatid, bagong hamon ng buhay at bagong pagipagbaka
kung paano makipagbaka na tayo magtatagumpay. Amen. Amen. Minsan nakikibaka tayo ng sakit, kahirapan, minsan ng away na sa loob ng pamilya, minsan ng away sa loob ng ating bansa. Anumang problema, ngunit sa taong ito ay bagong pakipagbaka, bagong panalangin. Amen. So let us think and let us pray to one another because we know problems, the only solution is God. And without God, we can do nothing. And this universe, you cannot do something without God, but with God, we can do more, mga minamahal ko. So, nireveal sa akin ito, September 24, 2019. Itong mga kalamidad, mga kapatid ko, ito'y nakasulat sa aking notebook kung ano mga buwan at taon, mga kapatid. Noong November 11, Pitsa 25, November 25, 2019, ibinigay sa akin itong Ezekiel 20:34-43. Na, I warn you that in my anger I will roll over with you the strong hand with all my power. So, ang Diyos nagpahiwatig na nag-warning ang Panginoon, nag-warning siya, na ang Diyos ay sa kanyang malakas na kamay, siya ay magkaroon ng kapangyarihan, siya ay manguna. Pagkibasa daw sa Maming sa kwan, sa Ezekiel 20, chapter 20, 34 to, sa 20 lang, sa 20. Chapter 20, verse, yes. Titinan mo raw sa 34. Ilalabas ko kayo na mula sa mga bayan at pipisanin ko kayo na mula sa mga lupain na inyong pinangalatan sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at ng unat na bisig at ng kapusukan na ibubuhos. So, nagplano ang Diyos talaga na tayo paunahan ng Diyos. Nireveal to sa akin, November 11, 25, 2019. And then pagkasunod, nireveal naman to sa akin itong September 24, 2019. Itong Isaiah 42 verse 14 na ang Diyos ay kumbaga galit na talaga sa mundong ito sapagkat nilimutan tayo, nakalimot ang tao, karamihan sa Panginoon. Tapos nireveal din na noong December 17, 2019, sa Salmo chapter 60 verse 1 and 4. And then yung November 11, 26, itong Salmo chapter 19, 1 to 10. So,